Okay, isang mapagpalang umaga muli mga kapatid. Purihin ng Diyos sa buhay, kalakasan, magandang panahon. Sa presensya ng bawat isa na narito sa ating pagtitipon. Okay, without further ado, let's all stand up and open our Bible in the book of Psalm chapter 75, verse 6 to 7. Are you there? Amen. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Ano ha? Psalm 75, verses 6 to 7. Bible says, "For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He put it down one, and seated up another." Ay po ay sumasaling ng langit sa isang natin isa ang Amerikan Diyos. Ama, salamat sa presensya ng iyong mga anak na naririto. Umaasa at nananalangin na katagpuin pati sa bawat spiritual na pangangatin sa kanila. Pumagang ito. Sakaling may kasalanan namin pinupahay. Hiniling po namin malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa amin po kalagkitaan at tunay nga na katagpuin o Diyos. Ano man ang pangangailangan ng bawat isa po Diyos. At tanging ikaw lang ang maitaas po sa aming kalagitnaan. At gamitin mo yung munting lingkod na may tanya, may pangarap ng buong linaw at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga katotohanan po ng iyong salita. Pinagtatagubilin po namin sa iyo, makapangyarihang Ama, ang mga sandali ito ng oras ng katotohanan. In His name we pray. Amen. Thank you and be seated. Okay. So, ang ating paksa ay obviously may kinalaman sa promotion. Ako. Ating uunawain na itong promotion that comes from the Lord. Ako. At alam niyo, tayo sa ngayon ay nabubuhay. No? In a word, obsessed with climbing the ladder. I mean, seeking status, title, and advancement. Today, we celebrate those who have been promoted. Napansin lang natin, di ba? No? Ang daming na-promote sa atin. At hindi ko na bibilangin eh. Kahit even yung mga anak-anak natin, grabe, pag sumali ng mga contest, nananalo. Just imagine, di ba? Just a simple prayer. Pero nakita ko sumasagot ng Diyos. Itinataas tayo sa higher plane of our spirituality, no? Wherein God continues us. So, amen? So, thankful of the Lord tayo. At today, nais natin i-recognize yung pagpapala sa atin ng Panginoon. At sana at the end of this sermon ay thankful of the Lord tayo. Amen? Yeah. So, context of these verses, Bible says again, "For promotion cometh neither the east, nor from west, nor from south, but God is the judge. He put it down one, and up, and set it up another." So, itong ancient words, mga kapal, remind us that hindi dahil sa, na-promote ako kasi katsambahan lang eh, no? Hindi, na-promote ako kasi, naman, malakas ang topic ko. Ganyan, di ba? Sounds familiar, nakaka-relate tayo. Yung iba naman, iba ang mindset, hindi, geographical, hindi, siyempre, punta ako sa ibang bansa. Mas taas yung angkas ng pamumuhay natin. Ang level nun nung ating pamumuhay, may taas natin. May ganyan tayo sa mga mentality. Akala natin nasa lugar. Kaya babalik na salita ng Diyos, hindi, huwag mo hanapin kung saan, kung nasa west. Wala sa geography. Wala sa connection. Wala sa swerte. Bible says, promotion cometh from the Lord. Amen. At napansin niyo ba yun? Capital letter ang ginamit na naman, nagliligtas siya. Saan kayo liligtas? Liligtas kanya mula sa demotion. Kaya ng promotion. Amen? God is a God of promotion. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya dito, kung babasahin natin mga context nito sa may mga verses pang napanggit ko na pinapangaralan ng Diyos yung wicked. Sapagkat huwag daw niya itingin yung kanyang horn. Yung horn daw, it symbolizes his, enerhiya. Yung mga taong ganun di ba? Inuubos ang enerhiya, okay, punta sa ibang bansa, ganyan, katrabaho,
umaasa at naniniwala na yun nga, may tatasong ang tas ng kanilang panginoon. Ganun ang mindset. Pero, biblically, tayo mga Kristiyano naniniwala na dahil sinasabi ng banal na kasulatan, promotion namin. Amen? Hindi yata kayo na yun, na-promote na kayo eh. Grabe naman kayo. Okay, so today, let us explore the 4 keys of promotion that comes from the Lord. What it is, why it happened, how it works, and what it requires of us. Amen? Una, its meaning, the what of promotion. What is promotion? Promotion. Mga kapatid. So, in the Bible, promotion means being lifted. Itinaas ka ng Panginoon. Sa aba mong kalagayan. Siya yung nagtaas. Hindi yung connection mo. Hindi rin swerte. O tatsambahan lang eh. Well, hindi ka nun eh. O dahil pinuwersa mo, pinost mo yung issue. Ayun yun eh. Amen? So it is more than a title or more money. It means you are given more responsibility. Tandaan mo, hindi ka itinaas ng Panginoon dahil para sa reward lamang. Kasama yung pagtitiwala. Ibig sabihin, you are ready for the blessing. Amen? Ang pagkakataon, nagtitiwala ang Diyos sa atin, at saka yung ito ay nagbibigay ng greater influence. Kumbaga yung panalangin ni Jabez, enlarge my territory. Ganun yun eh, pag lumalawak ng territory natin, nagkakaroon tayo ng more influence, okay, more responsibility, at nagiging more trusted tayo. Amen? So God is saying to you in effect, I can trust you with more. Yun ang mensahe ng Diyos para sa atin. Hindi lang, handa ka na para tumanggap ng pagpapala, kundi handa ka na rin na tumawak ng bigger responsibility sapagkat pinagkakatiwalaan ka naman. Ibig sabihin, hindi ka naman niya ililifted up o promote into a higher level of position or whatever ay kung wala siyang pagtitiwala. So, yun yung una. Amen. Amen? So, promotion is not merely a reward or a financial gain. It is a transfer of trust. Wow. Kailangan pala trustworthy tayo. Amen ha? So, when God promotes you, He publicly acknowledges that you are ready to handle more of His resources and influence in the world. Wow. Nagkakatiwalaan ka na ng Diyos, steward tayo. Amen? Siya may-ari, tayong manager. So, hindi magkataon ng lahat, hindi aksidente, no? It is orchestrated by God. And according to His perfect plan. Amen? Talagang tinadaan niya tayo sa mga rapog ng buhay para subukin, nabubugin ang ating mga karakter. At ito na nga yung timing ng Diyos, dumating na rin. Diba? Amen? Yung pinakahihintay natin. Yuhu! Nakangiti si Sister Kat doon. Nabanggit ka rin ng mga storms ng buhay. Ano? May pagsubok sa atin eh. Pinapanday ng Diyos sa ating buhay. Ang ating pananampalataya ngayon, napatunayan ng Diyos. Nakapasa na eh. Parang gano'n, diba? Nakapasa na eh. Hindi ka naman pupukot, hindi makapasa. Siyempre, Panginoon may qualification niya. Meron din siya mga pamamaraan. Mamaya makikita po natin. So yun no, kapag it is a public display, no, ina-acknowledge ng Diyos yung presensya niya at kapangyarihan sa iyong buhay. Kapag nakikita ng mga tao, the people around you, nakikita nila ang buhay ng Diyos at makapangyarihan siya. Bakit? Kasi may kakayahan siya i-lifted. Amen? Siya yung mag-glorify siya. Tama yung sabi doon sa 5:16 naman, let your light so shine before men, that they may see you good work and glorify your Father, which is in heaven. Yun. Nagsisilbi tayong ilaw na lumiliwanag sa kadiliman, di ba? Nahahayag, natatanyag ang glory, di ba? Ang kapangyarihan ng Diyos natin, na pag tayo pala sumusunod sa kanyang mga kautusan, meron siyang reward na binibigay sa at kitang-kita yun.
Yung mga taong nakapaligid sa ating ginuluwalhati nila, pinapasalamat. Purihin ang Diyos! Pagbuhay mo, sister, kapatid. Kitang-kita ko ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, think of a child growing into adulthood. As they mature, parents give them greater responsibility. Di ba? Yung mga bata pa tayo, especially mga panganay, di ba? O, pagka medyo lumalaki, o ikaw na muna, alis ako, magtatrabaho, ikaw muna mag-alaga sa ating mo. O, meron tayo mga, ano dyan, tindahan. O, ikaw muna, pagkakatiwalaan na kita. Ganun din tayo eh. Tignan mo sa ministry, binibigyan ka na ng Panginoon ng mga responsibility. Nagiging responsible ka ng Kristiyano. Nagiging disiplinado ka ng Kristiyano. Dumadago ka na. Nagagamit ka na ng Diyos sa ministry. Amen? Kasi nga, growing up ka na. Okay, so this is promotion, a recognition of readiness and growth. Yun eh. Handa ka na una. Pangalawa, lumalago ka na. Yun ang katunayan, kapatid, na lumalago. At handa na tayo. So, when you get promoted, see it as a trust from God, not just a prize. Huwag mong tignan lang yung reward. Kasi yung binigay sa yung reward ng Panginoon, binigay niya rin sa iyo ang kanyang pagtitiwala. Huwag mong sisirain yung mga kapatid. Huwag mo rin kakalimutan. Amen. Amen? It's a privilege na ako'y napagkatiwalaan ng aking Panginoon. Di ba? Maraming sinubo ka ng Diyos sometime, somewhere, some other people. Di ba? Napatunayan na napili ka pa rin tapat. Well, may mga upset and down tayo sa ating pananampalataya. Pero hindi yun eh. Nagpapatuloy ka pa rin. Di ba yun ang faithfulness? Yung consistency mo? Yun nga, mas natanyag pa ang Diyos sa buhay mo. Hindi dahil sinabi mo, pinapakita mo perfecto sa kanila. Hindi yun eh. Kundi yung sa kabila na, sa biyaya na Diyos, sa kabila ng kahinaan mo, ay nahirap pa rin. Amen? Okay, pangalawa. Its necessity, the why of promotion. Bakit ba tayo pinopromote ng Diyos? God promote us for 3 reasons. Una, He rewards our faithfulness. Yan ang una. Nakapatag ka na. Alam niyo ang ministry, it's all about faithfulness. Hindi ito pagbigan. Hindi ito palakasan. Di ba? Kaya, pansinin mo, para sa isang manggagawa ng Panginoon na nagkaroon ng problema sa ministry. For example, na sa financial na, nagkaroon ng problema sa pera. Hindi na makatayo ang isang man of God. Bakit? Kung wala ng moral authority, di ba? Kasi it's all about faithfulness. Sabi, tuturo mo ka. Wala na. Sa mga Kristiyano, ganun din eh. Diba? Yung faithfulness natin, gusto ko ka ng Diyos dyan eh. Ang sabi niya, kung ikaw faithful sa mali, faithful ka rin sa konti. Pero hindi pwedeng pagkakatiwala mo na agad yung malaki. Walang skip eh, walang shortcut. May proseso, ano pa dadaan? Kanya mo na doon. Walang shortcut sa paglago. Wala din shortcut para matanggap mo ang pagpapala. From the word itself, growth, process yan. Pero, ilang pasang lumago ka lang. Ayun, kakatanin mo lang kahapon ng musida. Tumubo na, lumulaklak na kagad. Walang gano'n. Proseso talaga sa mga kapatid. Number 2, it puts us in places where we can help more people. Yung palayo. Hindi para i-hold natin. Kasi ganun yan, may kaakibat yan na responsibilidad, may kaakibat yan na financial blessing, okay? May kaakibat na hamon sa atin at pagpapala. Pero hindi yung para i-hold natin, hindi yung purpose nun. Di ba? Kasi alam ng Diyos, handa ka na. Malago ka na sa pananampalataya mo. Alam mo na ang kalooban ng Diyos para sa iyo is gamitin ka ng Panginoon sa ministry. For example, yung paggawa ng mabuti na pakanawak ng application na. Amen? Sa mga nangangailangan.
So, alam ng Diyos na meron ka ng pusong matulungin at alam mo na ang prioridad mo, kaya nga pinagkakatiwala niya na sa iyo itong bagay na ito. Kaya nga niya pinromote. Amen? Amen. At pangatlong dahilan, He shows the world that living His way works. Tama yun. Patotoo din naman yan ng Diyos para sa kanyang mga anak, tapat at masunurin sa kanyang mga kautusan. Itinataas ng Diyos. You are rewarded by, of course, because of your faithfulness. Okay? So, yun, God bless us so we can be a blessing to our people. It is not the end of itself. Ay, pinagpala ka ng Diyos. I-hold mo na lang yun para sa akin. Total naman ako. Ako naman naghihirap nito. Reward ko na lang ang sarili ko din. Yung reward sa'yo ng Diyos, sinarili mo. Hindi ganun ang purpose. Ang purpose mo, para mas marami kang magawa. Ay, ang ibig sabihin ng Diyos, maging daluyan ka ng pagpapala. Doon pa lang masasabing ang buhay mo sa blessing. Kasi nagiging channel of blessing ka sa iba. Amen. Yung praise the Lord, ikaw yung ginagamit. Amen. Daluyan ka ng pagpapala. Pupurihin nila ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Kung naramdaman nila yung tulong, makakalimutan ba nila sa tanang buhay nila yon? Ang hindi nila makakalimutan yun, yung pag-ibig ng Diyos na nasa sa'yo. Demonstrated through action. Naramdaman eh. Hindi lang sa salita. Hindi lang sa isip. Di ba? Maging sa gawa din. Okay, so, if we stay in small places, we can only help a few. When we are lifted up, we can help many. So, yun. Pag lumalawak ang territory mo, nakakaroon ka ng otoridad, nakakaroon ka ng greater influence, okay? At mas malaki ang kakayahan mong makatulong, especially sa mga nangangailangan. Huwag natin kakalimutan mga kapatid, kasi ang purpose kasi ang promotion. Hindi para sa atin lang ng sarili. So isang pribilehiyo na ako gagamitin ng Diyos para maging channel of blessing. Gamitin ko kung ano yung pinagkakatiwala sa akin ng Diyos. Para maging pagpapala, di naman ako sa iba. Then, doon ko ka lang masasabi na ang buhay kong ito is really a blessing. Amen. Bakit? Kasi pinagpala ko ng Diyos eh. Okay, think of a small cup versus a large bucket. A cup holds a little water, but a bucket can water an entire garden and promote you to make a bigger blessing. Ganun, likewise, di ba? At tulad na lang na napakasimple na illustration ng isang timba, isang basong tubig, didilig ka sa isang garden ng halaman, okay? Limitado, kung isang baso lang ng tubig, hindi ko alam paano mo ang i-divide yun. Siguro ano yung priority mong halaman, ganun na lang yun na lang didiligan mo. O paborito mong halaman, for example. Pero kung isang timba, lahat madidiligan mo. Maraming makikinabang. Ikaw din ang makikinabang kasi pag tumunga yun, pag nag-harvest ka, makikinabang. Ganun din yan eh. Pag pinagpala ka ng Diyos, pagpapala ka mapagpala mo rin yun, mabalik din sa iyo yun. Ako kung ano yung sabihin, hindi man na yun, isang angkol babalik din ng Diyos. Cycle of God's blessing yan. Di ba cycle bilong? Galing sa'yo, babalik din sa'yo. Kaya tayo pinagpala ng Diyos para patuloy tayo, from promotion to promotion. Yan ang Diyos natin. God is our God, is a God of promotion. Amen. Amen? So ask yourself, why has God lifted me up? Bakit ba ako naas ng Panginoon? Oh, in other words, bakit ba ako pinromote ng Diyos? Sa trabaho mo, o sa paaralan mo, o sa anumang estado ng iyong buhay. Itinaas ka ng Diyos eh. Bakit? Tanong natin personally, no? Is it just for my comfort? Or to help others? Let your promotion be a tool to bless your family. Una-una, first ministry natin. Siyempre sila unang makikinabang. Amen, di ba? Pag tumaas kasi ang ating posisyon, well, tataas din ako, super effort din tayo dyan.
tataas din yung mga financial natin, blessing natin. At siyempre, muna makikita kung tayo rin sa ating pamilya. Kasi yan ang first ministry natin. Amen? So, grabe ang Panginoon pag nag-bless siya, no? Ang lawak, no? Yung mga college mo, yung mga komunidad mo, sakot lahat yan. Dadalo yun, parang stream of water yan, di ba? Pagka sumabog ng gano'n yung tubig, parang ilog, lahat yan, magbibiyayaan yan. Oh. At ikaw mismo, ikaw una na in-bless, ikaw ang una makakatanggap ng patuloy na pagpapalak. Kasi babalik at babalik sa iyo yan. Okay, number 3. Its method, the how of promote. How does God promote? Paano ba tayo itinatapos ng Diyos? Okay? So God's method differs from the world. Ibang-iba ang pamamaraan ng mundo ito sa pag-promote. Diba? So, while the world uses flattery, yung flattery, yung pandaraya, di ba? Maraming ganyan eh. Sistema na yan eh. Kalakaran na yan sa mundo ito. Gagamit ka ng flattery, pang-uuto. Di ba? Sige na po. Ganun-ganun. Yung mga manipulation technique, mga suhul system yan. Ano ba? Para i-promote mo na ako. Ulang na lang sa lang. Kailangan may pampadulas. Di ba? Ganun yung mga ganyan, di ba? Langis. Oh, may ganun under the table. Oh. Ganyan ang sistema ng mundo ito eh. Di ba? Ano bang inaangat niya? Ayun, yung ma-promote siya. Lahat ng panguuto, lahat ng suhul, gagawin yan eh. Di ba? Just to promote, ha? Favoritism. Oh. Sounds familiar? Kahit sa family, sa paaralan man yan, o sa ating mga hanap buhay, hindi nawawala ang favoritism. Lagis talaga. Ha? Alam mo sa mga Pilipino, pag nag-apply ka ng trabaho, it's not, ano? It's not what you know, but whom you know. At palakasan eh. May padrino. Di ba ganyan tayo? Bakit ang bilis ko naman ako mo? Eh, alam mo naman. Diba? Ginamitan ng mga forbidden technique yan. Yung problema. Ano? Alam ang kultura natin. Ang bira, hindi lang kultura, pati yung mga forbidden technique, gagawin lahat para ano lang, ano ha? Yan. Kasi may ano kasi yan eh, yung motivated by greed. Pinag-iibutan niya talaga yung posisyon na, alam mo na, by principle, pag nakapwesto ka, malakas ka. Sport, gano'n, di ba? At saka na malapit ka sa kusina. Ano ibig sabihin, lahat ng biyaya nasa iyo eh. Pagka nagsabog ng biyaya, ikaw unang makakasambot niya. Sa higher position ka, sa leadership ka na, bawa. O diba? Unlike ang tutuma lang dati sa sulok, sa dulo ulit, pag nagsabog ng biyaya, huli ka makakasambot doon. Tawa naman kayo mga kapatid, seryoso kayong buhay ha. Yan. So, hindi lang seniority issue, may mga ganyan din tayo eh. Una ako sa'yo, bakit? Eh, senior na ako eh. Di ba? Pagbigyan mo na ako, may mga ganyan tayo eh. Eh, hindi nga deserve eh, dadaanin mo na sa seniority. Mahirap eh. Or pushing others aside, yung meron gano'n, yun ang masama, yung meron kang matatapakan na karapatan ng ibang tao. May mga ganyan, walang pakialam eh. Basta makuha lang yung gusto. Ha? Kapatid. God promotes through character and obedience. Yan. Kita nyo na paano tayo pinopromote ng Diyos. Unang-unang character mo at obedience mo. Okay? So, He looks for faithfulness in small tasks. Nagsisimula dyan yan. Principle ng Diyos yun eh. Maliit na muna. Bakit? Aba, kapag ikaw tapat sa maliit na bagay, magiging tapat ka din sa malalaking bagay. Eh sa maliit pa nga lang, may katapat eh. How much more kung malaki? O bakit ka dapat kakatiwala ng malaking bagay? Sabi ng Paulo, sa maliit ka lang. Hindi ka na mapagkakatiwala. Tama? So yun, and lifts us up at the perfect time. May time is perfect. Alam niya na. Ready na siya. Okay? Ready ko ng pagkatiwalaan ko ng larger tasks. Okay? Bigger responsibility. Bigger accountability. Okay? Bibigay ko na. Bibigay ko na ang hinihinging promotion. Yeah. So, you cannot force God's promotion. Tandaan natin, hindi natin pwedeng i-force ang issue na, but you can prepare for it. Pwede. Sa pamamagitan ng yung ating pagiging obedient, faithful, yeah. Of course, patience din naman. Kasi nakasalalay dyan ang pananampalataya. Ang nananampalataya, hindi naiinip.
Kung naniniwala ka na ang Diyos mo ay makapangyarihan sa lahat, and in control of the situation, naniniwala ka rin ngayong umaga na ang Diyos mo, siya yung nag-promote sa'yo, maghihintay ka. Maghihintay ka. And when you obey God, kailangan yung honesty, number one. Honesty, sa school, nakita ko, is the best policy. No? Kaya kami noon, nung nasa kantin, ibang klase yung turo sa amin ng ano eh. Yung nga, lagi ko nababanggit. Pag nandiyan yung mga Koreano, make yourself busy even though you're not busy. Kung niloloko ko, una-una sarili ko. Di ba? Ayun, mga petex-petex sa mga ano pa, may killing time. Sabi nga, can you kill the time? Oo. Ang pira, yun. Sabi naman, di ba rin ang kama, di naman daw pagod, sabi naman bravo. Grabe yun, no? Kailangan nag-working tayo in kind. Okay? Sa trabaho dapat nagre-reflect yan. Even when no one is watching. Bakit? Kasi ang Diyos ang nanonood. He is watching you. Dapat kanta from the distance. Amen? So, you put yourself in the place where He can bless you. Ibig sabihin, pagka gano'n na, maayos na yung ating attitude, okay, inilalagay tayo. Yung inihanda natin, nilalagay natin ang ating sarili, paghahanda para doon sa lugar kung saan the Lord can bless us. Amen? Okay. So, look at Joseph, the dreamer. Gusto talaga ito pag Joseph, may tuwa na talaga. Diba? Si Joseph the dreamer, he was faithful as a servant, and then in prison, he didn't cheat or scheme. God saw his faithfulness. Eventually made him a ruler. Alam natin, paano nung pagbaybayin yung history, madaling sabihin na si Joseph faithful. Joseph was, the Lord was with Joseph. Okay, maganda, makapitid ni Joseph, kaya pinromote siya into a ruler sa Egypt. Pero teka muna, baybayin mo muna yan. Ha? Kasi nung ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, o bago siya naging ruler sa Egypt, it took 13 years. 17 years old siya, di ba? So, pinalalagay ng mga scholar, nasa 10 to 11, nandun siya kay Potiphar. Di ba? Kasi nagpunta siya rin ang asawa ni Potiphar. Okay kasi si Joseph eh. Sinabi ng Bible hindi ako may sabi ko. Okay. At hindi lang yun, di ba, napagpintangan siya, mabigat ang kaso ni Joseph, rape siya, di ba? Kaya tumagal siya sa kulungan at pinalalagay na inabot sa doon ng mga sabi natin. 1 taon. Makatapos ng 1 taon kasi, nanaginip yung yung cupbearer, saka yung baker. Madaling sabi, na-interpret naman ni Joseph yung dreams. Pagkatapos ko, kapalik yung cupbearer, pero yung baker. It took 2 years bago pa nakalala. Anong ginito? Itong baka magkakapa, sumunod itong baka mapapayat. Kinain, nilamon, Ang pitong baka mapapayat, yung pitong baka. Ano ibig sabihin? Tinawag na eh. Lahat ng magician sa buong Egypto, explain my dream. Nobody could explain his dream except Joseph. Diba? So, the cupbearer remember Joseph. Meron akong, alam niyo ba, marami sabi, akala nung kasala ako namin sa inyo, di ba, nakulong eh. Kasi, ano ba nangyari doon? Nanaginip kaming dalawa. Yung gano'n. Ano ba napalaginip yun? Ganito. Ngayon, in-explain mo po. Joseph, alam mo Sabi, ganito, hindi ako makakabalik. Kasama akong baker, nagkautopan na. Ha? Tawagin na nga si Joseph. Pagkarap ni Joseph na gano'n. Yun, nilahat na. Ito aking panaginip. Pito. Ha? Okay, explain in my dream. Malari ganito. Kasi si Joseph, diba? Ibig sabihin niya, pitong parang matata. Pitong ng kasalanan. Gano'n? Oo. Ayun.
yung itong parang mapapaya, 7 taong kahirapan. Ganun ba? Ako sa inyo mga nari. Yan, nagbigay na siya ng ano, di ba? Magaling na ano advice, di ba? Mag-appoint kayo ng tao ng mamamahala. Sa panahon ng kasaganahan, mag-impok. Ang sabi, alam na. Alam na kung sino tinuro, di ba? Ikaw na yun, Joseph. Ikaw na nakakaalam Hindi nga naman nangyari. Okay. The story goes, gano'n nga, yun na. Karoon nila, inalaw ng Diyos, karoon kahirapan sa Israel, at yung mga kapatid niya, tapos sila pumunta ng Egypt, nung makita nila si Joseph, tinignan mo, dahil ang pogi ni Joseph, ang putis. So sila na ang putis ni Joseph. Pero si Joseph, balik-balik sa kwarto, iyak na niya. Hindi niya masabi na ako yung kapatid niyo, inulog ko sa ano sa balon. Ako yung binenta ninyo, ako binenta ko yung buhay. Inisip niya, siyempre siya, as human being, di ba? Ganun pa rin naman. Araw pa rin naman si Joseph. Pero nang sabi ni Joseph, you mean it or bad? God made my dead. God made it good. Kanta kanina, di ba? So God made it all good. Tama yun. So ibig sabihin, pinahintay yung mga pangyayari. Di ba? Likewise, ganun din yun. Ganun tayo pinopromote ng Diyos. Pinadadaan tayo ng Diyos sa mga dark tunnel ng ating buhay pananampalataya upang hubugin ang ating karakter. At the end of that long tunnel, there is a rainbow. Ayun na nga. Diba? Doon pa lang naunawaan ni Joseph ang lahat. Kaya pala, kasi covenanted people of Israel na kahirapan mamatay ang God type Israel. So, gano'n ang paraan ng Diyos. All things work together for good. Okay? So, don't try to claw your way to the top. Just be your best where you are. And then God handle the rest. Amen. Huwag mong person. May pananampalataya ka sa Diyos. Okay? Kailangan mo siya. Hindi nagkataon nilagay ka niya doon. Siya din ang list at ipuput ka na into a higher position. Be patient. May tinatawag pa siya sa iyo. Kasi yung pangako niya, yung pinangako niya sa iba, pinapangako niya rin para sa atin. Kung si Joseph, pinromote niya the same guy. And nagpo-promote sa atin until now. Kaya be patient and trust the Lord for the rest. Okay, its result, the fruit of promotion. What comes with promotion? Okay, so the Bible says, unto whosoever much is given, of him shall be much required. Look, ay, alam natin ang context nito, di ba? Yung the unfaithful servant, ay faithful. Okay, at ito is a parable, is a earthly story with a heavenly message. Yun nga, ang mensahe, a heavenly message kasi is stewardship. Amen? So, ano katuwid? Stewardship yan. Amen. Amen? It is required for a steward to be Fine. faithful. Amen? Nakuha nyo, di ba? So, kailangan ng faithfulness. May trust na ang Diyos sa'yo. Manatili kang tapat. Tapat ka na eh. Pag ikaw pinarunod ng Diyos, isa ibig sabihin niya, tapat ka na. Ang hamon para sa'yo, manatili kang Amen. yeah. Para ang Diyos, hindi lang natatapos. Kasi ang ginamit ng kamet, promotion kamet from the Lord, kamet, patuloy siya matapos. Huwag mo siyang limitahan. Hindi natin pwede limitahan ang kakayahan ng Diyos. Dito ka na lang Diyos eh. Hindi mo na kaya. Anong hindi? Makapangyarihan ng Diyos natin para di tayo makagitans. Amen? Yeah. So you know, with a higher position comes greater responsibility. You must live fairly, treat people well, and represent God well. Importante ito. Pag nasa leadership position ka, tandaan mo itutuloy-tuloy ka. Malakas ka. Huwag kang maabuso. Okay? Tandaan mo galing ka doon sa lahat. Timas ka lang ng Diyos. Okay? It's a privilege. At manguna ka ng may pagkakapantay-pantay. Amen. Huwag ka magpe-favorize. No? Hindi lang yun. Treat people well.
irespeto mo ang dapat. Irespeto. Amen? At hindi lang yun, i-represent God, i-represente mo, yung leadership mo, represent your God. Nakita nila ang Diyos mo, kaya Diyos mo kahayin. Amen? Ang Diyos mo is matulungin siya. Kasi pag nire-reflect sa leadership niya, anong klaseng leadership? Hindi makakapagsinungaling ang ebidensya. Kung anong nakikita, di ba ganun yun? Sino ka ba? Ano ka ba? Kung anong ginagawa mo sa buhay mo, yung ka. Amen. It reflects na everything. Lahat ng pinaniniwalaan mo, pinahalagahan mo sa buhay, magre-reflect yan. Kaya kapag nilagay ka, pinromot kayo into a higher position, isa kang leader, it reflects everything. Tinitignan ka rin nila hindi lang yung husay mo, yung skill mo sa trabaho. Hindi yun eh. May kasama din karakter yan. Hindi mo pwedeng pag ano ka robot? Android? Wala kang ano? Iba yun. Ano, marunong tawa kayo eh. Zero. Android ah. Iba yun. Okay. So yun, ano? The reward, the joy of serving God in a bigger way and making the way different. So, promotion is a test of stewardship. Yes. Amen. Panibagong hamon yan sa pagiging patiwala ng Diyos. Kung naging tapat ka mo, mas maging tapat ka ngayon. Yan ang hamon sa iyo ng Panginoon. Ngayon, bigay alam niya sa iyo na you are already blessed. You are already blessed. Amen? So, manatili tayo doon. Amen. At will you use your power for self-glory or for God's glory? Huwag mong kakalimutan, dapat mag-glorify ang Diyos sa buhay. Kung meron mang pumuli sa iyo, dahil sa Panginoon. Amen. Kasi ito, nagsimula lang sa panalangin. And kung nandito man ako, hindi dahil sa kung meron ako. Kung dahil biyaya din ang Diyos sa akin. Sabihin mo sa kanya yun, paano matanyag ang Diyos sa buhay mo? At purihin niya, ano kapatid, pinupuri ko ang Diyos sa buhay mo. Mag-a-aspire siya na gayahin ka rin niya. Naging modelo ka pa sa para sa kanya. Diba? Kasi ang tao, likas naghahanap ng magagaya sa buhay. Kaso ang nagagaya natin ngayon, wala eh. Hindi talaga modelo. Oo. Hindi nagiging modelo. Ayan. So the work is harder, but the joy is deeper. Okay. King David was promoted from shepherd to king. He understood crown was a stewardship from God. He led his people with a heart for God, and his nation was blessed because of it. Remember King David? A man after God's own heart. Bakit? Dahil ba sindi si David? No! Horrible lang si David, pero hindi yun eh. Si David kasi, once na nirealize siya, nagkasala siya against God, hindi na siya nagtuturo kung sino-sino may kasalanan. Puro niya ang sarili niya. Magsusuot na yan ng tako, tapos maglalagay na ng abuyan sa ano niya. Ekspreso ng kanilang pagbabago ng isip. Noong unang panahon. Kasi Nathan nga, nung nireview siya, di ba? Gumamit pa ng ng talinghaga. Merong dalawang tao na isang mahirap, isang mayaman, parehong may alalang tupa, pero isa-isa lang, isa naman marami. Dumating yung bisita, bis na magpatay doon, bumuha doon sa marami yung tupa, kinuha ka isa-isang inahalaga ang pinapangko. Oo. Apat mamatay ang tao niya. Sabi ni David, kumpleta niya. Ikaw are the man. Ha? Are you the man? Sabi naman ng namin, ayuda, are you the man? So, ayuda nun. Iba yung pagkasabi ng pastor, ayuda. Are you the man? Ayuda. Pwede na sanang patayin eh. Ayuda. Isang patayin ni David, hari yun eh. Sabi ni David, di ba? Suot na siya na sa maganda sa mga po. Kaya yung consequent na karoon ng family niya, ni David, ni morality, kasi yung karoon ng national famine. Wala sabi David yun eh. Pero, hindi yun eh. David, the man after God's will. Kasi si David, siya. Enough. I-confess niya, hindi siya tawaran ka sa Diyos o argue. Kasi ganito, kaya ako nagawa, ganyan. Ganito. Wala akong mangyayari doon. Hindi ka makakasumpong naman doon.
kapatawan ng kasalanan. Ano mo, tapos na yan. Sa dulo lang ng dila mo, confess mo sa Diyos. Amen? Para makasumpong ka ng biyaya mula sa Panginoon. Mag-prosper ka. Amen? Okay. To summarize, we have explored the meaning of promotion as a divine lifting up, the necessity of it for service and blessing, the method of it through obedience and faithfulness, and the result of it in greater responsibility and victory. The truth remains, according to Psalm 75:6-7, promotion. Amen. Not the word. So this means your career is not a random path. It is a divinely orchestrated journey. When you are promoted, it is God's approval on your life. Okay? When you wait, it is God's timing at work, preparing you to walk sa life. Amen? So, ang application natin, for those promoted, go back to work knowing God put you there. Amen. Amen. Amen? Lead with humility and keeps obeying His word. For those waiting, don't give up. Be faithful in small things. God sees you and it's time to prosper. Amen? So always remember, promotion coming from the Lord. Let this give you confidence at work, peace while waiting, and a reason to obey Him always. All glory goes to God. Gandang tanghali sa atin. Amen.